Nanawagan po si Bongbong Marcos. Humihingi po ng tulong sa media, mga kababayan. Aniya, sobra na daw po ang mga fake news na lumalabas sa social media laban sa kanya at malamang baka laban din po sa kanyang administrasyon, mga kababayan. Humihingi ng tulong para huwag paniwalaan ang fake news. E paano naman po sila na gumagawa ng fake news? Ha? Nagsalita ang hindi fake news, mga kababayan. Ang lakas ng loob. Ang tindi. Nangunguna nga sa fake news yung Yusek mo Mr. President siya dapat ang tanggalin mo sa pwesto dahil siya ang pinakaunang gumagawa ng fake news sa administrasyon mo at nahahatak po kayo pababa. Nadadamay po kayo sa ginagawang fake news nitong si Auntie Claire. Di po ba, mga kababayan, eto po ang mga sinabi ni Bongbong Marcos, mga kababayan, at ang kanyang panawagan sa media. Basahin ko po ng buo para maintindihan po natin kung ano po ang pinagsasabi nitong mama na ito bago po ako magbigay ng aking komento. Okay, eto ho. Panawagan ni BBM sa media. Ayan. Bakit hindi sa vlogger? Nasaan na yung mga vlogger tulonggis mo, Mr. President? Hindi ba kayang i-debunk yung mga di umano'y fake news na sinasabi mo? Okay? Eto na. Humingi ng tulong si President Bongbong Marcos sa media para malabanan ang pagkalat ng fake news. O, kita nyo na. So, parang ang media po ang magde-debunk sa mga gumagawa ng fake news. Ganun ba yon, Mr. President? Hindi kaya ng mga vlogger mo? Mahina utak. O, eto. In the beginning, we thought fake news was funny. It was entertaining. Natutuwa pa daw siya, nai-entertain daw siya sa mga fake news na nagdaan, mga kababayan na nalalaman nila. But now, it's become damaging. Nakakapanira na daw po ito. And that something that we have to be concerned about. Pahayag ng Pangulo sa kanyang talumpati sa year-end fellowship ng Malacanang Press Corp ngayong Huwebes, Desyembre 4, mga kababayan. Ito pa, ayon kay PBBM, kailangan ng gobyerno ng tulong mula sa media para maipaliwanag na dapat maging mapanuri ang publiko sa kanilang binabasa o pinaniniwalaan. Okay. Fake news has taken too much of the space. We need your help. Media, tulungan nyo daw si Bongbong Marcos. Kayo na daw, media, ang mag-debunk doon sa mga sinabi ni Jaime Marcos na siya ay durugista. O, kaya nyo ba, mga media? Paano i-debunk ng media? Baka yung media nga naniniwala ding bangag po kayo, Mr. President. Nakakatawa itong mama na to. Okay. Usapang fake news ka mo, di ba? Nababahala na daw siya dahil sa kumakalat na fake news, kaya siya humihingi ng tulong sa media. Ngayon, pag-usapan natin itong tungkol sa media, sa fake news, Mr. President. Okay? Kani-kanina lang po, nagpunta ho kayo sa Davao City, Bocana Bridge. Ayan, karugtong yan ng Coastal Road, Mr. President. Meron po kayong video
kuha po ng isang mainstream media. Kayo ho mismo ang nagsasalita. Oo, wala kayong sinabi na sa administrasyon nyo, ito ginawa. O ikaw mismo ang nagpagawa noong Bukana Bridge. Okay, wala ka sinabing ganun. Pero, ang sinabi po ninyo, Mr. President, na aprubahan ang Bukana Bridge 2022. Okay? Administrasyon nyo na yan. At sinimulan ang proyekto taong 2023. Siyempre, administrasyon nyo na rin po yan, Mr. President. Pero, ayon po sa mga nasaliksik po namin, naghahanap kami ng mga resibo Nariyan po sa isang video sa baba. Kung gusto po ninyo panoorin. Mga kababayan, wag na lang si Bongbong Marcos, hindi niya naman panonoorin yan No, ang sabi niya, ang sabi doon sa nakita natin, original na plano ng Vice Presidente ang Bukana Bridge. Pero, dahil nga alkalde pa lang si BP Inday Sara noong 2018 na pinagplanuhan niya na gumawa ng Bukana Bridge dyan sa Bukana, sa Davao City, sinalo ngayon ng Administrasyong Duterte sa build ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinunduhan naman po ng bansang China. Kompleto. Walang labis, walang kulang. Taong 2018 po yon, Mr. President. Inulit ko lang po yung sinabi ko kanina, hindi ko na nga lang pinakita yung mga referensyang ginamit ko kanina kasi nariyan na po sa isang video na ginawa ko. Di ba, mga kababayan? O sino ngayon ang fake news, Mr. President? Taong 2018 po, in-announce ni BP Inday Sara na gagawa siya ng Bukana Bridge dyan sa Bukana, Davao City. Pero ginawa po ito ng build ni Tatay Digong 2018 din. Taon kung kailan in-announce ni BP Inday Sara, doon din po ginawa ng Administrasyong Duterte. Bakit nyo po sinasabi, Mr. President, na 2022 na-aprubahan ang proyekto at 2023 na simulang trabahuhin, ngayon 2025 na, natapos na at kayo ang pumunta. Kaya ba ang lakas ng loob mo na pumunta sa Bukana Bridge? At ikaw mismo ang dumalo sa inaugurasyon, Mr. President, imbis na ang acting mayor ng Davao City. Dahil pondo po yan mula po sa bansang China. Di ba, Mr. President? Sino ngayon ang fake news? Sige nga. Nako, madadali ho kayo sa paghingi ho ninyo ng tawad. Tulong pala, sorry, sa mga media. Mr. President. Mapapahiya ho kayo at higit sa lahat, aantabayanan na po ng ating mga kababayan ang bawat lumalabas sa mga bibig mo. Kapag ikaw ay nakagawa ng fake news o kasinungalingan, madali na po kayong punain, lalo na ngayon humingi kayo ng tulong sa mga media. Kaya nyo bang tanggapin yon? Nasabihan kayong sinungaling. Tulad na lang ng sinabi mo doon sa interview sa Bukana Bridge. Papaano nyo po yan na dedepensahan? Kayo po ang lumalabas na fake news, Mr. President. Hindi ho ba kayo mahihiya? Na ang sinabi nyo sa mga media ay hindi totoo. Imposible namang hindi alam ng mga media ang history ng Bukana Bridge na yan. Siguradong bago pa nila na itanong sa'yo, baka nakapagsaliksik na itong mga media na ito
Eh kaso, maliho ang mga sinabi ninyo sa isang interview, maaaring pagtalikod nyo po, pinagtawanan kayo ng mga media. Di ba, mga kababayan? Lalo na yung mga medyang taga Davao City na alam kung kailan sinabi ni Bibi Inday Sara na maglalagay sila ng Bukana Bridge sa Bukana, Davao City. Tapos, hindi ba nyo po, sinabi ho ninyo noong 2022, samantalang 2018 pa lang. Para kasing gusto ho ninyong palabasin, Mr. President, na yung Bukana Bridge na yan ay nagsimula at gawa sa inyong administrasyon na ang katotohanan ay 2018 pa lang. Malayong-malayo po sa administrasyon ninyo. Ano tawag natin dyan? Pwedeng fake news, pwedeng kasinungalingan. Di ho ba, mga kababayan? Pero, mas malapit po sa credit grabber. Ito pa, isang balita, mga kababayan. Di ba ga, nung isang araw, mayroong survey po na lumabas ng ating pangalawang Pangulo. Kung ngayon gaganapin ang halalan, siya po ang front runner at siya ang handang iboto ng ating mga kababayan, Metro Manila, Rest of Luzon, Visayas at saka Mindanao. Ngayon, dito naman po sa performance, mga kababayan, ng ating Pangulo at ng ating pangalawang Pangulo. Ito po ang balita ngayon. Basahin ko ho. BP Sara, naungasan performance ni PBBM. Ayon po ito sa WR numero, mga kababayan. Basahin po natin ang buo. Ayan. Naungasan ni Vice President Sara Duterte ang performance ng kasalukuyang pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ayon sa WR numero. Ayan. Batay sa resulta ng performance assessment ng nasabing public opinion research firm, lumalabas na doble ang taas ng Vice Presidente kumpara sa Presidente. Doble ang taas ng Vice Presidente kontra sa Presidente. O eto, pumalo sa 43% ang nagsasabing nahusayan sila sa liderato ni Vice President Sara. Ilan daw? 43% po ang nagsasabing nahusayan sila sa liderato ni BP Inday Sara, habang 21% naman ang kay Marcos Jr. 21% lamang po, mga kababayan, ang kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Hindi pa tayo tapos. Ito na po ang pinaka-exciting part, mga kababayan. Samantala, sa usapin ng hindi nahusayan. Ayan na, hindi nahusayan ha. Hindi nahusayan. Pinakamataas na porsyento ang sa Pangulo na nakakuha ng 47% at 23% naman ang sa Vice Presidente. O baka malito kayo, mga kababayan ha, kasi ako kanina habang binabasa ko to, nalito rin ako eh. Repasuhin natin etong dalawang magkasunod na binasa ko. No? 43% po ha, 43% ang nagsasabing nahusayan sila sa liderato ni BP Inday Sara. Habang 21% lang naman, mga kababayan, ang nahusayan din kay Pangulong Marcos. May nahusayan din sa kanya. Pero 21% nga lang. Kay BP Inday Sara, 43%. Okay? Ang mga nagsasabing nahusayan sa kanilang dalawa, di hamak na mas mataas talaga kay Inday Sara. Doble. Okay.
Klaruhin natin to para maintindihan po natin. Ano ho? Dito naman po sa usapin ng hindi nahusayan. Kay Marcos, ang nakuha niya, 47% po ang hindi nahuhusayan sa kanya. Kay Inday, 23% lang po ang hindi nahusayan. Parehas. Okay? May hindi nahusayan at may nahusayan. Pero, dyan sa dalawa na yan, di hamak po mga kababayan, no? Na mas marami ang nahusayan kay BP Inday Sara at mas marami naman kay Marcos pagdating sa mga hindi nahuhusayan sa kanyang pamumuno o sa kanyang liderato. 47% yun kay Marcos, mga kababayan, sa mga hindi nahusayan. Ayan, klaro na ba? Mga kababayan, baka kasi malituho kayo eh. Sa madaling salita, ayan, bagsak ang performance ni Bongbong Marcos. Isa lang ang ibig sabihin niyan, Mr. President. Ayaw na po yata sa inyo ng mga tao. Paano ba yan? Kaya niyo pa po bang maatim na manatili dyan sa upuan mo kahit na dihamak na mas marami sa ating mga kababayan ay hindi na po nahuhusayan sa iyong pamumuno? Kaya nyo pa po ba? Samantalang sa Vice Presidente, napakarami pong nahuhusayan sa kanya. Mr. President, paano ba yan? Kapag meron po kayong kahihiyan, delikadesa, magkukusang loob po kayo. Pero, pag medyo makapal-kapal po ang apog, magmamatigas kayo. Mananatili kaya dyan sa bangko nyo. Kung ako niyan, mga kababayan, ganyan ang mga sinasabi sa akin ng mga kababayan ko. Wala na akong mukhang maihaharap. Nakakahiya ho, mga kababayan. Kita nyo, sa ibang bansa. Yung mga leader doon, mga kababayan, kapag pansin nila na ayaw na sa kanila na mga kababayan nila, anong ginagawa ho nila? Sila ho mismo ang kusang bumababa sa pwesto nila. Iba pa nga, naghaharakiri eh. Lalong-lalo na sa Japan, di ho ba mga kababayan? Pero sa atin, patigasan po ng mukha. Pakapalan ng apog. Bahala kayo dyan. Basta ako dito, Allah, magsweldo, kahit wala naman akong ginagawa. Bahala kayo kung anong sabihin nyo na hindi kayo usayan sa akin. Basta presidente na ako. Ganon sa Pilipinas, mga kababayan. Di ba? Nakakahiya lang, Mr. President. No? Yan palang mga kaliwat kanang rally, mga kababayan eh. Napakarami ho eh. Bibihira lang po magsagawa ng rally ang mga Iglesia ni Cristo at napakarami po ng bilang nila. Pero sa administrasyon ni Mr. President, mga kababayan, nagsagawa talaga ng rally ang Iglesia, hindi lang isa, 2 beses pati. At napakaraming mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. No? Kulang na nga lang eh. Isigaw nila na Marcos resign, kaso wala yun sa agenda nila, mga kababayan eh. Pero isa lang ang ibig sabihin nun, hindi na po nagugustuhan na mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo ang hindi na po nahuhusayan sa pamumuno ni Mr. President Bongbong Marcos. Yan. So, anong gagawin? Mr. President, kapag marami na po kayo napansin sa mga kababayan mong hindi na po nahuhusayan sa'yo, wala nang bilib sa'yo. Wala nang tiwala sa'yo. Kaya ganyan, lagapak ang performance po ninyo, Mr. President. Anong gagawin? Kayo lang po ang makakasagot niyan. Ganun lang kayang kadali, Mr. President. Di ba? Ito pa isa pang balita ito, mga kababayan. Ito namang tungkol dito sa nakita ko po sa Facebook, mga kababayan eh. Ito, nakakatawa to. Grabe, propaganda ho nila para lang
matakpan po yung mga survey na lumabas, katulad nung binasa natin kanina, na dihamak na mas marami pong hindi na nahuhusayan sa performance ni Mr. President. O, naglabas ngayon ng mga pangontra itong mga trolls ni Bongbong Marcos. O, ayan, pakalat po nila, mga kababayan, ipinapakalat po yan. Sabi, masaya maging Pilipino sa pamumuno ni Presidente BBM. Kita nyo na, dahil sa maayos at matinong pamumuno na may puso at malasakit para sa sambayanan. Uwe. Totoo kaya? O kayo, mga kababayan na nakapanood hanggang sa mga parting ito ng bidyong ito, kayo ba masaya sa pamumuno ni Mr. President Bongbong Marcos? O paki-comment na lang po, mga kababayan. Kasi kung ako ang tatanungin ninyo, naku po, zero. Wala po. Hindi po ako masaya sa kanyang administrasyon. Unang-una, lahat ng mga pangako niya, napako na. Pabahay na inaasahan ng ating mga kababayan, na sana man lang sa pagtatapos ng kanyang termino nitong si Bongbong Marcos, yung ating mga kababayan na walang tahanan, magkakaroon ng sariling tahanan pero wala. Diba? Hindi natupad. 1 milyon, isang taon, wala. Ni isang taon, wala. Ni isang taon, wala. Ewan ko lang doon sa lugar nila. O, hindi ko ho alam. Malay natin, baka sa lugar nila sinolo yung pabahay. Baka lang naman, no? Wala tayong nababalitaan talaga Kung meron man, sasaluduhan natin yan. Pero wala Di ba? Yan ang ating mga kababayan na hindi masaya sa pagiging hindi masaya sa pagiging sa pamumuno ni Bongbong Marcos. At ang isa sa mga tinamaan nito, mga kababayan, ay ang mga kababayan nating OFW. Bakit? Napakahirap daw maging Pilipino. Matawag silang Pilipino sa bansang kinaroroonan nila. Lalo na't ganito ang pamumuno ni Bongbong Marcos. Inaasar nga daw yung ating mga kababayan ang tawag daw sa kanila doon, flood control project. Sino masisiyahan yan? Yan ba? Magiging masaya ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga OFW. Kaya nga lalong inaalipusta yung ating mga kababayang OFW Diba, mga kababayan, kasi sa napakalalang korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Ito pa isa, mga kababayan. Galing to kay Maharlika. Na ano lang ako na tawag nito. Nasyak lang kasi ako rito, mga kababayan. Ito, di ko alam kung gaano to katotoo. Di hamak naman po na mas matanda sa akin si Maharlika. Di po ba? Ito, babasahin ko po, mga kababayan. Ito ba yung una? Sandali, silipin natin kung alin yung una. Ang ingay naman nun. Ito, trivia pala. Ito palang trivia. Ito, sensya na, humingay. Nagtawanan ako ni Dabawenyo. Ito, trivia. Sabi ni Maharlika. Sino yung PBA basketball player na inimbita ni Vangag sa Malacanang noon panahon ni Senyor, ibig sabihin Senyor Marcos, para mag-coke sila ng bottomless. Sa mga mas matatanda pa sa amin, mga pwede nang ituring na lolo at lola, baka alam nyo po yung tungkol ho dito. Kasi ako, hindi ko po talaga alam to Nagbabasa lang po ako. Nakita ko lang po ito sa post ni Maharlika. Ito pa isa. Karugtong, dalawa kasi yan, mga kababayan ito pa. Nako.
Gaano kaya katotoo ito? Imagine, bata pa lang si Bangag. Pinapalakol na ang bully niya pinapalakol na ang bully niya ng basketball player. Ano ibig sabihin nito ni Maharlika? Mga kababayan, ako naintindihan ko naman. Pero ang ibig kong sabihin, kaya ako tinatanong sa inyo, kung ano ang ibig sabihin nito ni Maharlika, ano ba talaga ang kasarian nitong si Junior? Mga kababayan, bakit may ganire na mga trivia at mga pasabog si Maharlika? Oo, sa mga nanonood po kay Maharlika at sa mga nakakaalam sa issue na to, paki-comment para malaman ko, wala talaga akong idea sa ganyan, mga kababayan eh. Gaano man ito katotoo? Kung totoo man ito, syempre magugulat po tayo. Kung hindi naman, walang dapat ikagulat, no, mga kababayan. Pero, isa lang po ang masasabi ko, mga kababayan, no, dito kay Maharlika, sana meron din siyang ilabas na mga ebidensya. Ayan. Katulad nung inilabas niya yung pulboronic video. Ayan, no? Para mas maging kapanipaniwala at wag yung puro kwento lang. Di ho ba, mga kababayan? So, binibining Maharlika, tropa tayo, walang problema dyan. Parehas tayo na ipinaglalaban. Kung totoo to, ilabas nyo po ang ebidensya. Sa bagay, wala namang problema, mga kababayan, kung ganito talaga ang kasarian ng isang tao, karapatan niya po yan. No? Kanya yan eh. Yan ang kasiyahan niya eh. Diyan siya magiging masaya eh. Hayaan natin siya. Pero, yun nga lang, mga kababayan, dahil nga in-expose, meron mga nag-i-expose, merong mga nagsasabing ganito daw, ay nakakahiya po yun. Di po ba? Paki-comment na lang sa mga nakakaalam tungkol sa mga issue na yan. Meron pa isang balita, mga kababayan. Ito namang tungkol po kay, Marcos pa rin ito. Marcos pa rin po ito eh. Ito, basahin ko na agad. Suspendido ang lisensya. Nino. Ito na. Sinuspende ng Land Transportation Office ng 90 araw, mga kababayan, o 90 days ang lisensya ng social media personality na si Norman Mangusin o mas kilala bilang Francis Leo Marcos ngayong Huwebes, Desyembre 4. Bakit? Kasunod ito ng viral video na nagpapakita kay Mangusin na minamaneho ang sasakyan gamit ang pekeng plaka. Naku po, hindi nakasuot ng seatbelt at gumagamit ng mobile phone habang nagmamaneho. Ito pa, pinagpapaliwanag ng LTO si Mangusin kung bakit hindi siya dapat maharap sa kasong paglabag sa failure to attach authorized motor vehicle license plate, mandatory use of seatbelt, distracted driving, reckless driving, at improper person to operate a motor vehicle. Ayan, vlogger na maraming traffic violation, suspendido ang lisensya. Grabe, basta Marcos ang apelyido, pasaway. Mr. President Bongbong Marcos, yung kaapelyido niyo po, nagwawala. Nagwawala. Kung ano-ano ginagawa habang nagmamaneho, imposible namang hindi niya alam na violation yung mga ginawa niya. Ayun lang, hindi ka makapagsuot ng seatbelt eh. Napakalaki po ng tawag niyan, ng babayaran mo.
doon sa TOP na matatanggap mo kung di ako nagkakamali. Mababa ho yata, 1.5 mga kapamilya. Di pa naman kasi ako nahuhuli nang hindi ako nagsusot ng seatbelt kasi sinisigurado ho natin yan eh. Seguridad ho natin yan eh. Di po ba mga kababayan? Itong mama na ito, makulit talaga to eh. Ano nga ulit yon? Basta Marcos! Pasaway. Joke lang. Ayos, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.